Muli po mga minamahal mga kababayan, magandang gabi po sa inyo pong lahat. At muli po, narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanyang pong mabuting balita, yung kabutihan po ng Diyos sapagkat napakabuti po ng Diyos. At siya po ay hindi po nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasan, kapayapaan, kaligtasan, sa lahat ng mabuting bagay na galing sa Panginoon. Salamat. Amen. Puri naman ang kanyang pangalan ngayon at magpakailan-kailangan sa pangalan ni Jesus. Muli po, kayo po yung aming inamin niyan. Samahan niyo po kami na tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Sapagkat napakahalaga nga po ang salita po ng Panginoon. Dito po natin malalaman kung ano po ba yung mabuti, ano ba yung masama. Opo. Ano ba yung kalooban ng Panginoon, ano ba hindi kalooban ng Panginoon. Ito po yung batayan po natin na kung tayo po ba ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo po ba ay nabubuhay ng ayon po sa kanyang kalooban. Kaya salamat sa Panginoon. At nandito po si Brad Orly, aking pong kasama. Brother Orly. Muli po mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon sa gabing ito. Muli po kami narito upang magpatuloy na ipahayag ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang mabuting kalooban, ang kanyang pagpapala at ang kanyang kagandahang loob. Sapagkat tunay nga po mga minamahal na ang Diyos ay sagana sa kagandahang loob. Dahil kung tayo nga po ay wala sa biyaya ng Diyos at sa habag ng Diyos, matagal na po tayong nalipol na po. Sapagkat ang marami po mga tao katulad natin nagkakasala, nagkakamali. Kung hindi mabuti ang Diyos, wala na po eh. Kaya lang ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat tao upang magsisi ang bawat isa, magbalik loob sa Diyos. Yan po kasi ang sinabi dito ni Apostol Pablo sa Roma. Sabi po rito sa aklat po ng Roma, kabanatang 11, talatang 20. Ang sabi po rito, masdan mo nga ang kabutihan. Opo. At ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay siya nangahulog, dapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan na ay ikaw man ay puputulin. Yan po, mabagsik po ang Diyos. Opo. Ano po, mabagsik at mabuti po ang Diyos. Dalawa po yan. Hindi lang po mabuti lang ang Diyos, kundi mabagsik po siya. Kaya po mabagsik ang Diyos. Sa mga taong ayaw makinig sa Kanya, ano po, mabagsik po ang Diyos. Dapat masdan po natin, tignan po natin, hindi lang yung kabutihan ng Diyos. Ang Diyos po yung mabagsik. Kasi yung tao nga po, matigas ang ulo, matigas ang puso, na ayaw pong sumunod sa kanyang mga utos. Ano po, pinabaliwala po yung Diyos eh. Kaya nga doon po nga sa aklat po ng mga kawikaan na pinasa ko po kahapon ng nakarang araw, kabanatang 1, talatang 23 hanggang 33, na ang Diyos po ay, siya po ay hindi po nakikinig. Ito sa mga hindi nakikinig sa Kanya. Ano po? Opo. Marami po hindi nakikinig sa Diyos eh. Marami po hindi nakikinig sa Panginoon. Kaya pag tumawag po yung tao, hindi rin po siya sasagot. Kaya mabagsik po ang Diyos. Ano po? Nakikita po natin man nangyayari po sa kapaligiran, ano po, sa buong mundo na halos marami pong mga namamatay dahil po sa lindol, bagyo, baha, na po marami pong mga sakit na lumalaganap. Yan po ay may lag kung bakit po nangyayari. Pagkat yung tao po ay nakakalimot na po sa Diyos. Opo. Kaya yung binasa nga po yun, ang Diyos po masdan. Pag sinabi pong masdan, titignan mo, masdan mo. Ang alin, yung kabaksikan at kabutihan po natin. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Panginoon. Yun nga po mga kapatid, yung patungkol nga po sa sinasabi na ang Panginoon ay
mapagpahinuhod. Ano po? Mapagpahinuhod ang Diyos na hindi niya ibig na sino man ang may pahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Dito sa ikalawang Pedro 3:9, ano po? Ganito po ang sinasabi rito. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So dito po malinaw po mga kapatid, mga minamahal, na ang mga masasamang tao, tayo rin po, lahat, kahit man tayo nagkakasala, ay hindi tayo nililipol ng Diyos. Kasi ayon nga po sa panaghoy, dahil sa mga kaawaan ng Diyos, ay hindi tayo nalipol. Ano po? Dahil sa pagsalangsang ng tao, ang tao ay dumadaing sa parusa. Ngunit hindi po nalilipol. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito po yung nais ng Diyos eh. Ayaw niya na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun po kasi ang layunin ng Panginoon eh. Kung bakit niya isinugo yung kanyang bugtong na anak. Dahil ang nais nga po ng Diyos ay iligtas tayo sa kapahamakan, sa paghuhukom na darating. Ano po? Kasi yan po'y sinabi na ng Panginoon Kristo na babalik siya. Ano po? At ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay kakilakilabot at talagang nagniningas, ano po, na may paghihiganti sa lahat ng kasamaan. At yun nga po ay araw ng katapusan, araw ng paghuhukom. Ano po? Dito po sa kasunod na talata, ganito po ang sinasabi sa ikalawang Pedro pa rin po, sa ikalawang Pedro kapitulo 3, talatang 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, kaya ang nais ng Diyos, ang lahat ay magsipagsisi. Ang lahat ay huwag mapahamak. Ano po? Sapagkat ito po yung sinasabi na pagdating ng wakas, ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ay nagniningas, ano po, na ang sangkalangitan ay mapupugnaw. So wala na pong matitirang tao na mabubuhay pa, ano po, sa mundong ito, sapagkat yun po ay araw ng paghuhukom, araw ng paglipol sa masama, at yun po ay kawakasan, wakas ng sanlibutan. Ano po? Nawa po ay tumimo sa puso ng bawat tao ang mga salitang ito, na darating po talaga ang wakas. Diyan sa mga hindi naniniwala, ano po, mayroon pang mga relihiyon na hindi naniniwala, katulad ng mga saksi daw sila, o saksi ng kasinungalingan, ano po, na itong lupang ito daw ay mananatili. Ay sabi po rito, mapaparam eh. Paano mananatili po yung mapaparam? Mayroon bang napaparam na manatili pa? Hindi mo na yun makikita. Ano po? Kasi nangako ang Panginoon eh, na mayroong darating na bagong langit at bagong lupa. Ngayon, kung ipipilit ng mga iba na
hindi mapaparam ang lupang ito, pinapaasa lang po sa kayo sa kasinungalingan. Sapagkat ang pagdating po ng ating Panginoon Kristo ay araw ng kawakasan, wakas ng sanlibutan. Ano po? Pag sinabing wakas ng sanlibutan, wakas po yun. Wala na pong makikita doon. Ano po? Yan po'y pinatutuhanan po sa aklat ng pahayag o sa Revelation, ano po, o sa Apokalipsis. Basahin nga po natin yun, mga kapatid, mga minamahal. Dito po sa pahayag Kapitulo 20, ano po. Basahin po natin sa talatang 10, ano po. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Dito po muna tayo, ano po. Yung demonyo, ano po, at saka yung mga sinungaling na mga mangangaral, yung mga bulang propeta, kasama po doon sa parurusahan, kasama ng diablo na sila'y parurusahan, pahihirapan araw at gabi. Araw at gabi po magpakailanman. Mayroon po bang magpakailanman na sandali lang? Pag sinabi pong magpakailanman, wala pong wakas na hirap yan, mga kababayan. Kaya ayaw po ng Diyos na sino man sa bawat tao ay mapunta dito sa kaparusahan. Kaya nga po ang sabi niya, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kasi nga po ito po yung kahantungan ng mga taong masasama Yung mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Yung mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Yung mga taong sumasampalataya daw sila kay Kristo, ngunit hindi naman tinatanggap ang aral ng Panginoon sa Kristo. So wala pa rin pong katuturan yun, mga kababayan. Wala pong kaligtasan sa mga taong nagtuturo ng kasinungalingan at kamalian. Kasi po, pati yung mga bulaan yung mga bulaang propeta na mga nagliligaw sa tao, kasama po na parurusahan. Lalo na po itong mga pastor ngayon na nagsisipagbundatan, ano po, wala nang ginawa kundi magpayaman. Wala po kayong makikita niyan sa banal na kasulatan na ang mga pastor ng Panginoon, ang mga apostol ng Panginoon ay nagpayaman. Ano po? Nagpapakabundat sa maraming mga kayamanan. Ano po? Siguro iniisip lang modern time ngayon, kaya pwede na ang mga pastor magpakasasa sa kalayawan sa mundo. Kaya bawat kibot, iskarasyon dito, iskarasyon doon, hihingi ng share sa mga miyembro. Samantalang ang dami nang nakulimbat na pera, pati pagka sa kalayawan, sa iskarasyon, pera pa rin. Ano po? So, ito po yung sinasabi na ayaw ng Diyos na ang mga tao ay mapahamak. Kaso marami po talagang mga nagliligaw kasi. Kaya talaga pong maraming mapapahamak, maraming mapupunta sa kaparusahan. Ano po? Kaya ang nais ng Panginoon, ang lahat ay magsipagsisi. Basahin po natin dito, ano po. Tingnan nyo po ito. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi
At ang nakaluklok doon na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Dito naman po sa nagtuturo na ang lupang ito'y manatili. Dito raw sila maninirahan magpakailanman. Kayo yun. Kaya lang kasama po kayong mas mapupugnaw, sabi ng Panginoon eh. At kasama rin po kayong mapaparam sa lupa. Pero yung kaluluwa po ninyo, ibabato sa dagat-dagatang apoy. Kasama po ng diablo. Kasi kayo po yung mga sinungaling na mga nangangaral, mga propetang sinungaling eh. Ano po? Kaya, mga kababayan, muli po kami naghihikayat sa bawat isa. Nasuriin po natin ang bawat ipinangangaral at po ang sinusuri natin, ano po, yung sinasabi ng pastor. Kasi nga po, ang sabi dito sa Aklat ng Gawa, mayroong mga taong naging mas mararangal eh. Kasi hindi lamang nila tinanggap ng buong sikap ang salita ng Diyos, kundi sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Marami po kasing tamad talaga eh. Tamad. Ayaw magsiyasat ng mga kasulatan. Basta sinabi ni pastor, okay yan, totoo yan sinabi ni pastor. Akala mo lang yun. Ano po? Nakita mo na nga yung pastor mo eh, nakahiga sa kayamanan eh. Sunod ka pa rin ng sunod. Tunay bang pastor ng Diyos yan? Mga kababayan, wala po kasi talagang mga lingkod ang Diyos ng mga ganyan eh. Ang tunay na mga lingkod ng Diyos, pinipili nila na magutom, hubad, di baling walang sariling tahanan. Basta ang mahalaga, sumunod kay Kristo. Tingnan nyo po nga po yung isang mayaman, ano po, na sinabihan ng Panginoon Kristo, gawin mo to. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa dukha. Baliktad po yung mga pastor eh. Yung mga pastor ngayon na nag-church planting hanggang sa sila'y lumago, yumaman, dumami ang mga miyembro. Kasi ang ginagawa talaga nila hanap buhay eh. Hindi lang hanap buhay, pagpapayaman. Kasi kung hanap buhay lang, pwede na yung makabili ka ng bigas, makatatlong kain ka sa isang araw. Ano po? Pero yan sila, hindi lang eh. Ano po? Kaya, uulitin ko po, ano po? Ang nais ng Diyos, tayo'y huwag mapunta sa kapahamakan. Dahil darating po ang wakas, ang pagdating ng ating Panginoon Kristo, ang lahat po ay haharap sa hukuman ng Panginoon Kristo. Opo. Haharap po tayong lahat sa hukuman ng ating Panginoon Kristo. Wala po tayong exempted sa harapan ng hukuman ni Kristo. Lahat po tayo'y haharap. Ano po? Sabi nga ng Panginoon Kristo, pagdating niya, ano po, dito sa Mateo, na pagdating niya ay pagbubukod-bukod din, ano po, yung mga kambing at saka yung mga tupa. Ano po? Kaya pagdating po talaga ng paghukom ng Panginoon Kristo, talaga pong lahat ay haharap. Kaya lang, pagbubukod-bukodinan niya, alin po yun? Yung mga tupa at yung mga kambing. Ano po? Okay po. Po, Brother Ray. Okay po, brother, yung nga pong ipinahagi ko po paggabi, yung patungkol na bakit dumaday ang taong may buhay, no? Dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan. Ano po? Ano ang sabi? Suriin, sisain ng ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Ano po? Opo. Manumbalik sa Panginoon. Dito po, sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 22. Babasahin ko po. Sige po. Ano po? Ang sabi po rito,
tayo'y magsilapit na may tapat ang puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang buti at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Tingnan niyo po, Brad, saan po rin ito ay magsilapit, lalapit po. Lapit sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay tapat. At po, dapat tapat po yung tao. Pag lumapit po sa Diyos, dapat tapat po siya. Diba po? Okay. Sabi nga, magsilapit kayo sa Diyos at ang Diyos lalapit sa iyo. Ang paglapit po sa Diyos dapat tapat. Ano po? Tapat yung puso. Alam po ng Diyos yung puso ng tao. Tuloy ko po. Na ating ingatang matibay. Ano po? Ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tingnan niyo po, Brad. Ating ingatang matibay. Matibay po. Ating matibay. Yung pagkakilala po natin, po, ang ating pag-asa, matibay po dapat. At kayo'y mga tinginan upang tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Pagtinginan, pag-udyokan, ang uudyokan, mabuting gawa po, Brad, hindi po masamang gawa, Hindi yung, kasinungalingan, Huwag mo udyokan yung kapatid mo, yung kasama mo sa pananampalataya na uudyokan mo, kahit mali, ipangahawakan mo yung mali. Ano po, brother? Opo. At itutuloy ko po. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatip kung nagaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung yung namamalas na nalalapit na ang araw. Ano po? Huwag pabayaan ang pagkakatipon na napugad. Talagang may pagkakatipon yung pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos, pagpupuri sa Diyos. Meron po talaga yan. Ang sabi, huwag pabayaan. Ano po? Opo. 26 na po, brother, o kayo na po magbasa. Sa 26 po, ng aklat po na April. Hanggang 27 po. Okay po. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Brad, kabigat po niya, Brad. Yan pong paalala na yan. Ano po? Opo. Kabigat po yung paalala po niyan na ang sabi, sapagkat kung ating sinasadya ang alin, pagkakasala sinasadya mo alam mo ng mali, po, ginagawa mo pa rin, sinasadya mo pa rin. Ano po, Brad? Yan po dapat pumagising po yung tao. Pag alam mo ng mali, dapat pagsisisihan, di ba po? Opo. Pag pinagsisihan, hindi mo na gagawin. Ano po? Maaaring magawa mo pa. Kaya lang, kumbaga saan, nagsisikap ka na, hindi mo na siya magawa. Ano po? Ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon na ikaw ay magtatagumpayan na. Hindi mo na magagawa yung mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po rito, Brad, kundi isang kakilakilabot, kakilakilabot sa paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaawat. Talaga pong magsigpuan nyo. Kaya po yung binasa po natin kanina, brother, sa Roma 11:22, masdan mo pa ang kabagsikan at kabutihan ng Diyos. Ang tingnan po natin yung kabagsikan at kabutihan ng Diyos. Ano po, mabagsik. Ngayon po mukhang pinakikita po ng Diyos yung bagsik niya. Ano po? Ang nangyayari po, marami pong namamatay. Ano po? Grabe po, grabe po yung mga namamatay ngayon. Halos 1,000 po yan. Pag lumindol, 1,000 po. 2,000 na po kasi namatay dun sa yung lindol po. Mahigit 2,000 na po yung namatay. Pero grabe po yung nga po,
Pero pag ang pare po ang magsasalita niyan, Brad, habang nagsasalita sila doon sa pulpito, sa harap ng simbahan, sa mga pangangaral nila, sasabihin nila, sa pagmimisa nila sa kanilang mga miyembro, sasabihin nila, pagsubok lang po ito sa atin. Saan ka naman nakakita ng pagsubok na pinagpapatay na kayo? Yan po yung mga kasinungalingang aral, ano po? Yan po, hindi po pagsubok yan. Puot po ng Diyos yan, mga kababayan. Sapagkat marami pong mga tao na hindi na gumagawa ng matuwid. Wala nang kapwa-tao, kundi ang nasa isip araw-araw kasamaan. Kaya dumarating ang puot ng Diyos. Ano po? Kagaya nga itong paghimod sa mga ribulto na ito. Itong araw-araw paghimas sa mga ribulto. Pananalangin sa harap ng mga ribulto. Ano po? Gumagamit pa ng trompa. Ha? Ipaparinig sa buong bayan yung kanilang pananalangin. El Moring. Ha? Nagdadagdag lang po ng galit sa Diyos itong mga taong ito. Ha? Parami ng pananalangin. Hindi naman para sa Diyos yung pananalangin, kundi para sa kanilang ina ng Diyos kuno. Mga kababayan, yan pong mga gawain na yan ay kasuklam-suklam po sa Diyos yan. Huwag po kayo magalit, ano po? Kung magalit po kayo, wala po akong magagawa. Yan po ang katotohanan eh. Katotohanan po yan, mga kababayan. Yung ganyang mga gawain, hinahamon po ng tao ang Diyos. Dahil yan po'y pamumusong sa Diyos. Isipin mo, mananalangin ka. 3 ama namin. Tapos yung ina ng Diyos, napakarami. Ha? Talagang, alam nyo po, yan po masakit po. Masakit pakinggan dahil lalo na sa atin ng mga pinanghahawakan natin, ano po, masakit po talagang pakinggan pagka ganyan, ano po, kasi ang Panginoong Kristo nagturo kung paanong manalangin ha? Ayaw niya yung paulit-ulit, ayaw niya yung paulit-ulit na sinasabi, ginagawa lalo ha? Wala po akong magagawa, mga minamahal, kung magagalit po kayo. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Dito po sa Mateo, ano po? Sa Mateo 6 talatang 7. Ganito po ang sinasabi. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ayan sapat na po yung sinasabing, kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, pumasok ka sa iyong silid. Alam nyo po, kahit bulong lang sa puso mo, alam na ng Diyos yung kailangan mo. Ha? Itong mga ginagawa ng mga paganong ito po yung dagdag sa galit ng Diyos Yan po ang nagdadala ng salot, mga kababayan. Kasi sa Deuteronomio, pag binasa nyo po doon, talagang ipapaulan ng Diyos abo at alikabok. Ang ipapaulan ng Diyos sa lupa. Kita nyo naman po, nangyari na po sa atin yan Yung pinaulanan tayo ng alikabok. Ha? Pero anong ginawa ng mga tao? Hinarangan nila ng mga ribulto yung mga lahar para daw tumigil. Abay, lalong nagalit ang Diyos. Nilubog yung mga bahay. Hindi lang po yung mga ribulto nilubog, pati mga bahay na. May nagawa ba yung mga santo-santuhan na yan? Wala po. Tanging ang Diyos lang po ang may kakayanang magligtas sa atin. Kaso, hindi kinikilala ng tao ang Diyos. Mas kinikilala nila yung kanilang niyayakap na paniniwala.
Ano po? Pagsisihan po natin yan, mga kababayan. Suriin po natin ang katotohanan. Bakit nangyari yung mga salot na ito? Ha? Yung mga nangyayari sa mundo ngayon. Dahilan po yan sa katigasan ng puso ng tao. Ito po kayo sinasabi ng Panginoon dito sa Roma eh. Roma 2:5, ano po? Mayroon pong nakalagay dito eh. Yung pagtitipon ng tao ng galit ng Diyos. Ano po? Dito sa Kapitulo 2, talatang 5 ng Roma, ano po? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Yan po eh. Kawawa po yung mga tao na hanggang ngayon naliligaw ng landas dahil sa mga naging pinuno nila, sa mga naging leader nila na mga masasama, nagtuturo ng kasinungalingan at inaakay ang mga tao sa kasamaan. Mula pagkasanggol, tinuturuan na ng mga kabulaanan, ano po? Tinuturuan na ng mga aral na walang katuturan. So, suriin po natin mga minamahal. Suriin natin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Ayon po yan sa panaghoy na binasa natin kagabi. Brother Ray? Ako nga po, Brother Orly. Kaya yung Diyos po mabagsik yan, pero mabuti po. Pero yung Diyos po, sinasabi po ng Biblia, nagagalit araw-araw. Brother Orly, pakibasa nga po sa awit. Awit 17. Mga awit, kabaratang 7. Oh. Talatang 11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo. Diyos na may galit araw-araw. Sa English po rin, kulang yan eh. Sa English. Ang dapat po dyan, brother, ang kompleto niya, ang ganito, ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw sama-sama. Ayun. Ang kulang, brother, yung sama-sama. Ayun, tinanggalan ng ano. Kulang po yan. Galit po yung Diyos araw-araw po, brother, ha? Oh, Sama-sama. sige. Basahin niyo po sa English. Yan po, Basahin natin. makikita niyo. Verse Okay 11. po. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. Tingnan niyo po, brad, malinaw. Araw-araw po yan. Sa lahat ba ng tao? Hindi po. Sama-sama. Sumasama. Araw-araw po siya nagagalit. Kayo man nangyayari po na kasama sa sanglibutan, mga lindol, baha, sakit, utong, patayan. Kasi nga po galit yung Diyos araw-araw sa masama. Eh kung hindi ka masama, hindi galit ng Diyos sa iyo. Diba po? Diba po ang sabi nga eh, ang nakikinig sa akin ay tataang tiwasay at tatayin na walang takot sa kasamaan. Eh pag nakikinig ka sa Diyos, eh tahimik ka lang, hindi ka natatakot. Kaya yung Diyos po, Brother Orly, makatandaan po natin, nagagalit yan araw-araw. Hindi sa lahat ng tao, ha? Sama-sama. Sama-sama. Opo. Po, napakalinaw po, no? Kulang po yung sa Tagalog. Opo. Yung nakalagay dyan, araw-araw lang eh. At Pero may saka- katamang masama yan. At saka yung ano, brad, Kaya, sa matuwid. Hukom na matuwid. opo. Opo. Kasi bro, dito sa Roma, ulat po ng Roma. Sige po. Dito po bro, may papapansin tayo dito na Roma 1. uno po, Talatang 21. 21. Patuloy po yan brother. Sige po. Mahaba po yan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos, niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon,
at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y Tuloy. sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Tingnan niyo po, brad, ano? Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos. But ang Diyos na po ang nagbigay sa kanila eh. Opo. Kasi pinalitan po nila yung kaluwalhatian ng Diyos eh. Opo. Na po. Pero pinalitan mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang ipinalit? Ang ipinalit po nila sa kaluwalhatian ng Diyos, yung nasisira. Opo. Ano yung nasisira? Katulad ng isang larawan ng tao. Ano po? Doon na sila sumasamba, doon na sila tumatawag, doon na sila nagpapasalamat. Yun ang pinaglilingkuran nila. Opo. Kaya po, na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisikapang. Kaya dito po, brad, ibigin ang Diyos na po ang nagbigay sa kanila. Opo. Tuloy po, brad. Tuloy po. Tuloy. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tingnan niyo po, brad, no? Ang kanilang sinamba, yung nilalang ng Diyos, yung mga pato, yung mga kahoy, nilalang ng Diyos yan, eh. Ipon. Opo. Yun ang sinasamba po ng tao ngayon. Yung iba po, doon na Opo. sila sumasamba. Di ba po? Opo. Imbis na yung Diyos ng sambahin, ang ginawa po ng tao ngayon, gumawa po sila ng mga larawan. Larawan ng tao, larawan ng ibon, kung ano-anong larawan. Opo. Doon na po sila sumasamba. Yun na po yung pinaglilingkuran po nila. Opo. Kaya nagagalit po ang Diyos eh. Nagagalit po siya eh. Mapanaybuguhin po ang Diyos. Tuloy po ba doon? At gayon din naman, at dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Pagkakamali, brad, yung lalaki sa lalaki, yung babae sa babae, pagkakamali po yan, brad. Lagana po yan, brad. Pero, po, marami po mga... o nga po, pero nangangatwiran sila, wala akong magawa, ginawa ko ng Diyos na ganito eh. Ginawa raw siya ng Diyos na ganyan. Diba? Brad, grabe na po ngayon, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hayag na hayag po eh. Pagkakamali po yun. Ha? Lantad na po. Lantaran talaga. Sipin mo, pati sa TV, may ano pa nga na lumalabas na talagang kahalayan, harap-harapan eh. Ha? Opo, ito. Yan po yung mga kasuklam-suklam, kahit sikat pa kayong tao kayo. Sa puot ng Diyos, hindi kayo makakaligtas. Dahil ang ginagawa ninyo ay hindi nararapat. Oo nga po. Alam mo yung sabi, kaya nga sabi nila eh, ano magagawa ko? Ginawa ko ng Diyos na ganito. Hindi ka ginawa ng Diyos na ganyan. Ikaw ang gumawa sa sarili mo. Dahil ang sabi sa Ecclesiastes, ginawa ka ng Diyos na matuwid. Ngunit humanap ka ng sarili mong katha. Katha po ng tao yan eh. Haka-haka po ng tao yan. Yung nararamdaman niya sa kanyang sarili na babae daw ang puso niya. Hindi po eh. Kahit anong gawin ninyong pagmamatuwid, wala po tayong magagawa sa Diyos. Wala po tayong makakatwiran sa Diyos. Yo, Brad. Tuloy po, Brad. Sige po. 28. 28. At palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip
upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Tingnan niyo po, Brad, at palibhasa hindi nila minagaling na nakilalanin ang Diyos. Ibinigay po sila ng Diyos sa mahalay na pag-iisip. Mga bagay na hindi nararapat. Tuloy po, Brad. 29. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala. Tuloy. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, mga masuwain sa mga magulang. Tuloy. Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Tingnan po, Brad, pinapayagan po nila. Sige, pwede na yun, okay na yan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kakasal ng araw, Brad eh. Mga po. Lalong nagdagdag kayo ng salot. Hindi lang po yan yung mga dumarating sa atin na salot, mga kababayan. Ngayon, nagdagan nyo pa. Ipahintulit niyo na ikasal yung lalaki at lalaki at saka babae sa babae. Upang lalong ang puot ng Diyos ay bumagsak sa atin lahat. Ano po? Pero sa mga masasama lang naman po yan eh. Ano po? Yung mga bagay na ganyan. Ano po? Yung mga sumusunod sa Diyos ay sabi doon sa Kawikaan, Brad, siya ay tatahang tiwasay na hindi natatakot, hindi matatakot sa kasamaan na darating. Ang nakikinig sa akin ay tatahang iwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Yun. Ito ba? Nakikinig po. So, bakit naman matatakot yung mga nakikinig sa Diyos? Ang Diyos naman ang magliligtas doon. Ano po? Nag-iingat. Pero yung mga masasama, siyempre, masisindak po talaga yan. Kasi alam nila wala silang tunay na Diyos. Diba? Tatawagan niya si Mama Mary, hindi naman sasagot yan. Ha? Dahil hindi naman siya Diyos. Ano po? Kaya tawagan mo si Santo Niño, hindi rin kasi maliit na bata lang yun eh. Paano sasagot sa iyo yun? O, dinidiyos mo na eh, maliit na bata. O, supot pa nga yung iba eh, nagpapasirit ng tubig sa kalsada eh. Ha? Di po ba? Kung Diyos yan, bakit ninyo binabastos? Ha? Ginagamit ng mga bumbero, nagpapasirit ng tubig na gano'n, lumulusot sa ano niya, sa patutoy. Di po ba? Iba pambabastos yan. Kung Diyos talaga, ba't nyo binabastos yan? Ha? Yung ninyo. Ha? Binabastos po ninyo eh. Akala ko ba Diyos nyo yan? Bakit binabastos ninyo? Oh, di po ba? Mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Pati yung Jesus na negro dyan sa Quiapo, nila binabalahura ninyo eh. Kaya kung talagang Diyos yan, dapat lahat ng yung humihimas dyan nako. Kahit siguro yung mga ano dyan eh, yung mga magnanakaw himas ng himas eh. Ha? Pwedeng humimas kasi hindi naman siya kilala eh. Di po ba? Ano po? Bakit? Kung Diyos yan, bakit binabalahura ninyo? Ay yung mga kamay ninyong marurumi. Sisinga lang, tapos ipupunas mo doon yung panyo, marumi. Hiningahan mo, tapos ipupunas mo rin doon. O, di ba pambabastos yan? So, hindi... Wala po tayong magagawa kung magalit po kayo, mga kababayan. Yun po ang katotohanan eh. Kaya po nangyayari ito na ang mga tao nagninga sa kanilang sarili, naliligaw. Ang paniniwala niya sa kanyang sarili, babae daw yung puso niya. Sabi ng nakasulat, ibinigay sila ng Diyos. O, hinayaan na kayo eh. Hinayaan na kayo ng Diyos na, sige, pagpatuloy niyo yung ginagawa niyo. Pero aanihin ninyo ang galit ng Diyos. Yun eh.
Kasi sabi sa iyong pusong hindi nagsisisi, nag-iipon ka ng galit. Ano po? Nag-iipon ka lang ng galit. Lalo na sa pagdating ng paghukom. May hangganan po ang buhay natin sa mundo, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Malakas ka ngayon, bukas hindi mo na alam kung malakas ka pa. Ganyan po ang buhay natin. Kaya ngayon ko rin naisip na mga kababayan, makikita natin mga minamahal na yung mga taong nagyayabang ngayon, pag isa na siyang paralisado, wala na rin siyang magagawa. Tandaan niyo po yan. Isa lang po ang pinakamagandang gawin ng tao, yung magpakumbaba sa Diyos, manumbalik sa Diyos, magsisi, sumamba sa tunay na Diyos. Asan po ba yung tunay na Diyos? Nasa langit eh. Kaya nga, pag nanalangin sila pinapanalangin nyo rin naman to eh. Pinapanalangin din to eh, ng maraming tao. Ama namin, sumasalangit ka. Bakit hihimas-himas ka dyan sa negro na Diyos Jesusan sa Quiapo? Nasa langit naman pala yung Diyos, bakit yan ang hinihimas mo? Kahoy lang yan. Ano po? Kaya nga pag nananalangin tayo Ama namin, sumasalangit ka. Ano po? Kaya nga ang turo ng Panginoon Kristo dito ito sa 6 talatang 9, ano po? Ito po yung turo ng Diyos Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ayan. Sambahin nawa ang pangalan mo, hindi yung sambahin nawa ang ribulto mo. Nasa langit ang Diyos. Ano po? Lalong wala sa ribulto. Dahil ang Diyos nasa langit, wala sa ribulto. Ano po? Tandaan po natin mga minamahal. Kung tayo sumasamba sa Diyos, ang pagsamba, ang Diyos nasa langit. Ba't kailangan mong humarap sa ribulto at sasabihin mo, Ama namin sumasalangit ka pero nakaharap ka sa ribulto? Ano po? Brother Ray? Opo. Kaya nga po yun, dapat po magising na po yung tao Sabi nga gumising ka sa gitna ng mga patay at niliwanagan ka ni Kristo. Yung patay po na buhay po, yung pagkasipag buhay ng nabubuhay sa kasalanan, ang tawag po itong patay. Opo. Ano po? Sabi, gumising ka sa gitna ng mga patay at niliwanagan ka ni Kristo. Kailangan magising na po yung tao. Dapat po magkataan yung tao po magpakumbabad manumbalik na po talagang napakahirap na po ng buhay. Marami na po nahihirapan. Pero ang sinasabi naman po ng ating Panginoon, magsilapit kayo sa akin, lalapit po kayo sa akin. Nanapitan po natin yung Panginoon. Sa kanya po tayo lumapit. Kaya habang may oras, panahon, may pagkakasabay sa lakasan sa ikon. Habang may nangangaral pong salita ng Diyos, pakinggan po natin. Pag napakinggan po natin, tanggapin po natin kung anong dapat sa buhay, kung anong dapat alisin o iwanan po. Ganun po dapat. Kaya salamat sa Panginoon. At naway mahabag po na mahabag ang Diyos sa lahat po ng mga tao gagawin. Napaka talaga kasama na po ng kasama. Kahirap na po ng kahirap. Naway ang tao po ay makinig na po sa salita ng Panginoon. At salamat sa Panginoon. Mapuri mo ang kakapangalan na ito pagpakinggan at sa pangalan ng Jesus. Opo mga kababayan. Totoo naman po na ang Diyos yung kanyang puot ay walang makakatagal. Walang makakatagal sa galit ng Diyos. Kahit pa sabihin ninyo yung sasabihin ninyo nangyayari na mga sakuna, sasabihin nyo gawa ng kalikasan. Hindi po gawa ng kalikasan yan mga kababayan. Dahil kaya pong patigilin ng Diyos yan kung gugustuhin niya. Lahat ng mga nangyayari, mga sakuna, bagay na pinahintulot ng Diyos lahat yan. Kasi kaya namang pigilin ng Diyos yan Makapangyarihan ng Diyos.
Alam niyo po kung bakit nangyayari yan? Dahil maraming tao ang ginagawa sa araw-araw, nasa isip sa araw-araw, paggawa ng masama. Kung sasamba man sa Diyos, mali ang paniniwala, maling pagsamba. Ano po? Kaya ang Diyos po ay mahabagin po at mapagpatawad. Ito po yung nakasulat dito, mga kapatid, sa Aklat ng Awit, Kapitulo 86, talatang 5. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Ayan. Sa lahat po na tumatawag sa Panginoon. Eh, sino po ba yung tumatawag sa Kanya? Sa pamamagitan ba ng pagtawag kay Mama Mary? Hindi po eh. Sa Diyos, sa Kanya tumatawag, hindi kay Mama Mary. Yan po, ang Diyos ay mabuti, mapagpatawad. Ano man ang ating mga pagkakamali, mapagpatawad ang Diyos. Tumawag lang po tayo sa Diyos ng katotohanan. Yung totoong pagtawag, buong puso. Ano po? Ang Diyos ay nasa langit. Tumawag ka ng Diyos, ang Diyos ay nasa langit. Yun po ang katotohanan ng pagtawag at pananalangin. Sa Diyos po. Hindi po kung kani-kanino kayo luluhod at doon kayo tatawag sa Diyos. Hindi po eh. Dahil ang Diyos ay may puot sa ganyang gawain. Ano po? Kaya muli, kahit po namin sa inyo na manumbalik po tayo sa Panginoon. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad, sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa Kanya. So, Brother Ray? Opo, salamat sa Panginoon. Mapuri na ang kanyang pangalan ngayon at Panginoon. Sabi nga dito sa aklat po ng mga awit, Kabanatang 121, talatang 1 po. Sabi po rito, ititingin ko ng aking mga mata sa mga bundok, saan ba manggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo ay manggagaling sa Panginoon na may nagkumuha ng langit at lupa. Hindi niyo po ganyan. Ito po ang saklolo po natin na sa Panginoon na kumuha ng langit at lupa. Ang sabi po rito, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay dilin mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kanan. Ngayon niyo po kasi, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Amen. Ang mag-iingat ka sa atin. Ang Diyos po ang mag-iingat sa atin. Opo. Hindi po Salamat tayo sa mag-iingat ng Diyos. Ginagawa nila, iniingatan nila yung Diyos nila eh. Tapos pupunas-punasan, bibihisan. Ako naman nakakita ng Diyos na ikaw pang magbibihis. Ano po? Ikaw pang maglilinis sa katawan niya dahil dumudumi siya. Eh nako po, mga kababayan. Tingnan niyo po, Brother Oren, malinaw po ito. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga pundo. Saan ba manggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo. Kanino doon sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Amen. Hindi na po yung saklolo natin. Na Opo. gumawa ng langit. Andun lang po. Wala na iba. Iingatan ka sa lahat. Brother okay sa lahat po ito. Lahat ng kataman. Kaya salamat sa Panginoon. At naway, tulungan po tayo ng Panginoon. Na tayo po. At gamitin niya po sa ikaluluwalhati at ikararangan po ng kanyang banal na pangalan. Na tayo po ay makapaglingkod sa kanya. May bagi mo na po natin kanya po mabuting balita. Dito po sa Facebook, ano po. At nawa po sa mga nakinig at nanood po. Meron pong sa pandinig nyo medyo masakit po. Salita, pinabasa lang po namin. Nakasulat naman po yun. Hindi po kami may ibig nun. Ang ginagawa lang na po namin, ipinahayag lang po namin yung nakasulat. Kaya ang Diyos po mabagsik po yan. Opo. Mabagsik po yan. Pero mabuti rin po yun. Bakit po? Ibinibigyan niya po ng pagkakataon yung lahat po ng mga tao na magsisik magbago. Ganun po kabuti yun. Amen. Kaya, natin na habang may buhay, may pag-asa. Kaya sa inyo pong lahat ng mga nakinig po, pagpalaing ingatan po kayo ng Panginoon. At ilayo po tayo ng Panginoon sa lahat ng lahat. Brother Ray Banikito, God bless po. Ako naman,
Ako naman po si Brother Orly ano po, na patuloy na maghihikayat sa bawat isa na patuloy po tayong magsuri, magbasa ng salita ng Diyos. At ito po ay ating patuloy na yung ating mga naririnig at ating mga nababasa ay patuloy po nating suriin at ingatan sa ating puso yung tama ano po. So muli po mga kababayan, pagpalain po kayo ng Panginoon saan man kayo naroon, at sa lahat ng dako, ingatan po nawa ang ating mga kasambahayan, ang ating mga anak, at lahat po ang anak ng ating mga anak, ingatan po nawa ng Diyos. God bless you po mga kababayan sa inyong lahat. Sige po. God bless po. Ang gabi ka lang po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kapatid, mga kababayan. Sumayin po ang kapayapaan ng Panginoon. Kami po, narito po muli kami upang magbahagi. Yung Panginoon, pinaro, wala sa mga bagay na walang katuturan ng mundo, yung bagay ng kinukulam, ano po, na takot silang kulamin, ano po. Wala pong katuturan lahat yan lahat po kasi sa atin, lahat po tayo, ang buhay natin ay hawak ng Diyos, ano po, kasi siya yung may kakayanang pumatay sa tao, kasi siya yung may lalang sa atin, siya rin yung may kapangyarihang bumuhay sa atin, at siya rin po yung may kapangyarihan na sumugat sa tao, at siya rin po yung may kapangyarihan upang magpagaling. Minsan po may mga nangangaral na sa ating panahon hindi na raw po nagpapagaling ang Panginoon ngayon sa bagong tipan. Sabi ng ibang nagtuturo, hindi na raw po nagpapagaling ang Diyos sa panahon ngayon sa bagong tipan, kasi daw po demonyo na raw po ang gumagawa ng himala, yung ginagamit ng mga pastor. Hindi po totoo yan mga kababayan, kasi mula po noon hanggang ngayon hindi po nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po niyan tayo patayin at kaya niya rin po tayong buhayin. Kaya nga, bago dumating yung araw na masama, bago tayo mawala sa mundong ito, bago tayo mamatay, ang paalala ng Diyos sa Ecclesiastes Kapitulo 12 talatang 1, alalahanin mo ang may lalang sa iyo bago dumating ang araw na masama. So, kagaya nga po nung binasa natin ng mga nakaraan, ano po, makinig kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ano po? Kasi daw, pag hindi tayo nakinig sa tinig ng saway, pag dumating yung ating kasakunaan, hindi po niya tayo pakikinggan kapag tayo tumatawag. Hindi siya sasagot. Ano po? So, muli po, paalala sa lahat. Ano po? Alalahanin natin ang Diyos na may lalang sa atin sa panahon ng ating kabataan bago dumating ang araw na masama sa ating buhay. Ano po? So, narito po ang ating kapatid si Brother Ray. Yun nga po, ang Diyos po may hawak ng buhay po ng tao. Siya po yung buong buhay, siya may kumapatay.
no, 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 Siya rin yung may kapangyarihang bumuhay sa atin. At siya rin po yung pero yung pero yung tao sinasaway ng Panginoon yun. Sinasaway ng, hindi. Pagdating sa pera, ang tao pinakikyan. Kami pong mga sulat. sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba